Daw, sakbay naman nga mapantayo iti daytoy mensahe kanya tayo ket dawatek man nga tumakder tayo ket kararag tayo. Sakbay na basaek manen dayjay teksto tayo nga masarakan ijay 2 Peter 3 verses 8, 9 and then 18. Nga kunana dito'y Tagalog, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa akin ko naman. Alang-alang sa inyo. So, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen? Sa verse 18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah, Jesus. Maminsan pa'y, O Diyos, nga masidag kami ken kaapoy, iti dito nga gundaway, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Lord, agyaman kami, Apo, kadagiti nga sasaom, at nga naibasa, O Diyos, kurang na lang, Apo, iti panaki binsa-binsa, O God, kadawatan mi nga ron, Apo Dios, iti Santo Espiritu, mga iso iti makipag-adda, iti nagbabautan mi, Apo Dios, tapno iti kasta, dagito nga sasaom, O God, ngay kat-adda ka di, Apo, nga maawatan mi, Apo, may papuso mi, O Dios, kat Lord, adda nga, sa pamuhay namin, Panginoon, sa aming buhay, sa araw-araw, Panginoon. At Lord, dawatan mi nga ron, Apo Dios, nga si iti agtimok iti puso iti bawat maysa iti daytoy nga gundaway, O God. Katuray pa iti daytoy adipom, O Dios. Lord, ako po'y humihingi sa inyo ng double portion of anointing to speak, O God, that I would be able to deliver your word according to your will, O God. Lord, put your words upon my mouth, O Diyos. At Lord, yung ang mga salita mo lamang ang siyang lalabas sa aking mga bibig, Panginoon. At ganon din sa aking mga kapatirang uto, O God. Lord, open their ears, open their heart, O God, that they would be able to accept your word, that they would be able to nga adda ka di Apo Dios nga sumagapsap iti puso mi Apo Dios dagiti nga sasaom, O Dios. Lord, agyaman kami katadang itadmiken kay ti amin nga dayo gloria panagyaman in Jesus name. Amen. Amen. Nagbalin nga emotional tay amin nun. Amen. Pero napaka buti ng Panginoon. Amen, na kahit na ado dagiti mapaspasaran tayo emotionally, physically, spiritually, financially, but God always provide for us. Amen? Hallelujah. Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating topic, sino po sa inyo yung madaling mainip sa paghihintay na kapag may mga hinihintay kayo, yung mga ine-expect nyo na darating sa ganitong araw, darating sa ganitong oras, ang tagal. 'Di ba? Kung minsan dumarating sa atin yung time na naiinip tayo sa paghihintay, 'di ba? Na kung maaari nandyan na kaagad. Adan ngay nga dagos, urayam. Halimbawa, nagtulag kayo nga ginuray kayo dyan MTR ngam ay na nagbayag dyan orayam. Kat naman minsan ada nga jay mainip ka ada pa naman minsan jay kaslangan nga masurun kan nga aguray, matuukan kan nga aguray, di ba? So ito yung mga anxieties natin. Amen. Kaya sa araw na ito nais tayong paalalahanan ng salita ng Panginoon mula dito sa ating teksto, dito sa 2 Peter 3 verse 8 to 9, and mag-jump tayo dun sa 18. Okay? So, sinasabi sa atin dito na
in times of waiting, ay kailangan din na marunong din tayong maghintay na hindi maiinip. Okay? So, ito ay nagbibigay ng pangunahing paliwanag sa atin tungkol sa relasyon ng Diyos sa mundo ngayon. 'Di ba? Na dahil sa kanyang maawain na puso para sa sangkatauhan, para sa atin, ay andun yung, 'di ba, kung di nabasa tayo dito yung ako na nangay kat hantay ko mga liplipatan nga iti apo ngay kat di time na kat saan nga maipada iji oras tayo. Kasi kung titignan natin dito, babasahin natin dito sa verse 8, sabi niya, yung 1,000 taon ay isang araw lang para sa Panginoon. So, ibig sabihin, mas mahaba yung time natin kaysa sa time ng Panginoon. Kaya, kung yung isang oras sa atin, so, ibig sabihin parang 1 seconds, di ba? Kaya kung minsan, naiinip tayo na naghihintay. Sino kada tayo, DJ, ilang beses na natin narinig na malapit nang dumating ang ating Panginoong Diyos. Di ba? Ako mula nung pagkabata, talagang narinig ko na yan na Matthew, nabasa ko na Matthew 3, agbabawi kayon, tati pagarian ti langit, katasibilgan ko na. Kat, manutawon ko idin, at ako rin takon. Diba? How many years? Nga ko na nga asidilgan, nga awang paymat, nga sumangsampat, diba? Iso nga, nga ito'y surat ni Apostol Pedro, dito'y 2 Peter, may ikadwa nga surat na nga ikat, adda dagi scoffers uno dagi dagitoy makunkuna nga mangbababalaw kadagiti Kristiyano agsipud ta idi pay lang nga nang nangaganda manipod pay lang idi una na nga nang nangaganda nga asidulgon iti apo ngem ayan na ngay kunada di ba nagsaludsod da pay asan na yung sinasabi nila, sinasabi ninyo na malapit na dumating ang Panginoon ninyo. Di ba? And dito kailangan din natin intindihin na yung katulad ng sinabi niya sa atin dito, na binibigyan pa niya ng pagkakataon ang mga tao para magsisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Diba? Dahil gusto ng Panginoon na tayong lahat na kanyang nilalang na kung maaari ay sasama sa kanya doon sa kanyang inihanda na mga rooms, di ba? Kaya marunong sana rin tayong maghintay na may yung patience natin sa ating paghihintay. Amen? Okay, so, ang topic natin, sabi niya, patiently wait in God's perfect time. Okay, so magtiyagang maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Amen? So, these verses, so, ang gusto ni Apostol Pedro sa atin, o yung nais na ipaalala ni Apostol Peter sa atin, is i-shift natin yung mga kabagutan na yung nababagot tayo sa ating paghihintay ay nais ipagsabi sa atin ni Pedro na i-shift natin yung short term paghihintay natin into a long term waiting. Amen? Or into timeline, shift your timeline to eternity. Okay? So sabi niya dito na ang pagkabalisa ng mga tao ay kadalasang nakasalalay sa oras. Bakit? Kasi sometimes tayo nangangailangan tayo ng gusto natin yung mabilisan na tugon ng mga panalangin natin. Gusto natin yung mabilisan, di ba? Na yung mga instant. Kaya nga kung minsan pati yung pagluluto kung minsan gusto natin yung mga instant.
Di ba? Oo. Yung talagang madalian yung gusto ng mga tao. Di ba? Yung mabilisan na solusyon at biglaang tagumpay, 'di ba? Kung minsan kaya maraming mga yung nasasadlak sa mga pagkakamali because of their gusto nila sa biglaang mga tagumpay and hindi nila ginagamit yung tamang paraan para sila ay magtagumpay, 'di ba? So, gayunpaman, ipinapaalala sa atin ni Pedro na ang Diyos ay umiiral sa labas ng timeline ng tao. Diba? So, we must not forget that with the Lord, one day is 1,000 years. And 1,000 years is like one day. At easy version, verse 8, kuna na dito, my friend, here is one thing that you must remember. So, kailangan natin tandaan upang sa ganon hindi tayo mababagot o hindi tayo maiinip sa paghihintay sa mga hinihintay natin. Amen? Na the Lord God's mind, sabi niya, one day and 1,000 years are the same for Him. So 1,000 years is like a single day sa ating Panginoon. Kanuray pa ni King David, kunana, Psalms 90 verse 4, for you. So anong sinasabi niya dito? Ni Apo Dios, sika o Dios, 1,000 years is only a short time. Okay? So, they pass as quickly as a day for you. So, ibig sabihin, kaya kung minsan nababago tayo kasi mahaba yung time natin. Pero sa Panginoon, yung time natin is isang one day yung 1,000 years. Okay? So, sabi niya, they pass as quickly as a day for you or just a few hours in the night. So, Peter reminds his readers, tayong mga mananampalataya o tayong mga nagbabasa ng salita ng Diyos, ay pinapaalala niya sa atin that God is outside yung time natin. Diba? So, sabi niya dito, because for God, a single day feels as short as 1,000 years. And 1,000 years feels like one day. Kaya nais ipabatid sa atin ni Apostol Pedro to shift our timeline to eternity. Ibig sabihin, moving our focus from short-term goals to things that matter. I-move natin yung mga short-term goals natin to things that matter forever. Amen? With trust, faith, and hope. Amen? So, kailangan din yung pananampalataya, yung tiwala natin sa ating Panginoon. Na, yung itinuro sa atin ni Brother John last Sunday about kay Hannah. 'Di ba? Si Hannah ay she was waiting for a child and she prayed a lot before God answered her prayer. 'Di ba? So ibig sabihin yung sa paghihintay natin kailangan yung maraming panalangin. Okay? So hindi ibig sabihin na ipinalangin mo ng minsan ay matatanggap mo na yung kahilingan. But tingnan natin ang buhay ni Hannah na sabi niya dito, Hannah waited years. Years. Ibig sabihin, maraming taon na naghintay si Hannah at ganun din sa kanyang pananalangin ay years ang binusbus niya upang matanggap niya yung kasagutan ng kanyang panalangin. Amen? And then, even Abraham, God promised Abraham a son. Kasi, ilang taon na rin na nag-asawa sila, nag-asawa dakin sino di asawa na? Sarah. Ni Sarah, ng awananda iti anak. So, Abraham prayed and waited for 25 years. Okay? Before his wife Sarah gave birth to Isaac. Diba? And hindi lang sila, pati rin si Joseph. Diba? Ni Joseph, idi inla ko, dagiti kakabsat na. Ngaykat,
He waited 13 years in slavery and prison before God made him a leader in Egypt. Oray pa ni David, di ba? David was anointed to be king by the prophet Samuel, tong anak ni Hannah, di ba? But had to wait about, sabi niya, 15 years. So, 15 years, sa 15 years na yon na agasaman di jay, idi inanointaran ni Samuel, ni David, and from that time on, naghintay siya ng 15 years, and that 15 years na yan, ay nagtatago siya kay King Saul, dahil gustong patayin ni King Saul si David, di ba? So, that time, naghihintay din siya na di ngay maipatugaw ko maisunamutan ijay trono. But he waited for 15 years before na nagiging na umupo siya doon sa trono, di ba? And ganun din si Zechariah and Elizabeth, na mula, sabi niya dito, they prayed for a child for their whole lives. God answered them when they were very old by giving them John the Baptist. So, dito, sabi niya dito na they prayed for a child for their whole lives. So, ibig sabihin, mula nung sila'y nag-asawa, ay talagang ipinanalangin na nila. At nung nasagot yung kanilang panalangin, ay they are very old, kunana. So, ibig sabihin, nutatakumangay kat siguro at 80 years old dan, di ba? Nasa 80 years old. Kat no kitantay iti generation chimpo day tata kat day 80 years old kat awanan ko man, di ba? Haanan nga mabalin nga aganak, di ba? Kasi hindi na niya kaya, di ba? But dito natin makita na even in their old, they are very old, ay sinagot pa rin. Binigyan sila ng Panginoon ng anak na si John the Baptist. Di ba? So, in the Bible, waiting is not a punishment. Okay? It is like planting seed. Okay? It is like planting seed. Just as a farmer must wait. Okay? Dagiti farmer. Sino yung mga farmer? Ako, farmer din ako. Okay? So, kasla iti farmer nga no agmula ka, no imulam da di similya, kat masapul mo't nga urayam. Aguray ka ti mano nga bulan before nga harvest sam di jay. Diba? So, ganun din sa ating panalangin. Sa ating panalangin, we must pray, and sa ating panalangin ay parang itinatanim din natin yan. At kaya nga sabi niya, it is like planting a seed, 'di ba? Yung ating panalangin, at antayin natin na dumating yung panahon na ma-harvest din natin yung itinanim natin. No, kuma DJ inapoy, 'di ba? No nagisaang ka iti inapoy, 'di ba? No haan nga nalinay DJ inapoy, ket saan nga mayat, hano nga ma-enjoy nga kanon. Diba? Iso nga kasjay mot, iti di karkararag tayo, nga masapul nga malinlinay pa. Tapno, iti kasta, at da nga into no nalina yon, di karkararag tayo, at da nga ma-receive tayo, wano, yung ma-receive natin yung katugunan ng ating mga panalangin. Amen? And sa Psalms 125 verse 1, sabi niya, those who trust in the Lord are as secure as Mount Zion. They will not be defeated, but will endure forever. Okay? So yung mga nagtitiwala sa Panginoon, ay, sabi niya, they are secured as Mount Zion. Alam nyo, itong Mount Zion is itong verse na ito, itong chapter na ito, sa Psalms na ito is a powerful declaration of security and stability for those who place their trust in the Lord. Amen. For those who place their faith in God. Because ang Mount Zion na ito is it symbolize yung prominent and unmoving landmark doon sa Jerusalem. Na it
ikino-convey nito the unwavering in nature of those who trust in the Lord. Na ang Mount Zion was not just only a hill, hindi lang siya mountain. It was a significant geographically and spiritual center for the Israelites. Na it's unshakable nature. Ito yung unshakable nature na it served as a symbol of permanence, okay, and strength. At ikinukumpara rin dito na ikinukumpara sa mga believers na yung mga for those who trust in God ay hindi sana sila magwi-waver doon sa awan ko man DJ doubt nga hindi sana shakeable yung trust natin sa Panginoon, but instead unshakable. Amen. Sana yung trust natin, yung faith natin sa Panginoon. Amen. Amen. Because sabi niya na yung trust natin sana sa Panginoon ay they are not easily swayed by life's trial or schemes of the wicked. Amen. And therefore, yung foundation sana ng ating pananampalataya ay ando na nakasecure because it rests on the unchanging character of God. Na andun sana yung pananampalataya natin, yung trust natin ay nakasecure or nakarooted doon sa character or doon sa kinadiyos niya po Diyos, itibiyag tayo. Amen? So, at yung phrase na endures forever, further emphasize this eternal security. So, meron tayong eternal security if we endures all those trials na darating sa buhay natin. So, yung endures forever, ibig sabihin, it's not a temporary stability. Okay? But one that transcends time and circumstances. Hindi ito pansamantalang katatagan, kundi isang katatagan na lumalampas sa panahon at mga kalagayan natin dito sa mundo. Okay? So, yung talatang ito, yung Psalms, dito sa Psalms na ito, ay nagbibigay ng napakalaking kasiyahan at pag-asa sa mga sumusunod at nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Na sabi niya dito na nagsasaad na ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay mananatiling matatag kahit sa harap ng mga pagsubok. Dahil ang kanilang pananampalataya ang nagsisilbing pundasyon para sa kanila upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ito ay tungkol even in our spiritual life, ang katatagan ng ating spiritual na buhay ay nagmumula sa isang malalim at matatag na pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi niya, because to those who by patience, sabi niya doon sa Romans 2 verse 7, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy na umaasa, nagpapatuloy, na nananampalataya, nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, at yung mga naghahangad na makamtan ang karangalan, yung kaluwalhatian, at buhay na walang hanggan. Amen? Pangalawa, sabi niya, reframe delay as divine mercy. Doon sa verse 9, sabi niya dito, ano yung sabi niya doon sa verse 9? Okay, basahin natin ulit yung verse 9. Sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Okay? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. So, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kaya, kung tayo ay naiinip, kung tayo ay nababagot sa kahihintay, let us reframe this delay
as divine mercy. Okay, the Lord is not being slow in doing what He promised. The way some people understand slowness. Sabi niya, but God is being patient with you. Okay? He doesn't want anyone to be lost. He wants everyone to change their ways and stop sinning. Okay, yung katulad ng sinabi ko kanina, maraming mga scoffers, maraming mga false teachers claiming that the delay meant Jesus was never coming back again. But ni Peter, he correct this by stating that the passing of time is not a sign of standard human slowness, okay? Or a broken promise. Instead, it is an active extension of God's grace sa mga tao. So when we think of being slow, Peter completely corrects our perspective. Na ang sabi niya ay God is actually being patient with us. Nga iti DJ saan na pailang nga panagsubli nga ikan na tay pailang iti tiyempo wenno iti pagkakataon upang i-correct natin yung mga mistakes natin upang agbabawi tayo kadagiti nararamidan tayo nga saan nga makayayo iti imatang na. Amen? So, sabi niya dito, he specifically delays to allow more people the opportunity to turn away from sin and accept salvation. Amen? So, God delays judgment because ayaw niya. He takes no pleasure in the destruction of the wicked. Na ayaw niya, na gusto niya yung mga tao na masama, ay gusto niya na bigyan pa sila ng pagkakataon na magsisi. Amen? At sabi pa niya, God delays ultimate judgment because He fiercely values human soul. He wants to grant the maximum possible opportunity. Diba? Gasam nga, He wants to grant the maximum. Okay? The maximum possible opportunity for hearts to soften. Diba? Pero sa nakikita natin ngayon, talagang napakatigas ang puso ng mga tao. But even napakatigas yung puso ng mga tao, God still want to grant that maximum possibility. Amen? O yung opportunity para sila ay magsisi. Amen? And sabi niya, He want to grant the maximum possible opportunity for the heart to soften, to turn around, and find salvation na naway mahanap nila yung kaligtasan ng Panginoon. And Peter says, God is intentionally waiting. So, intentionally waiting na sinasadya ng Panginoon upang hintayin niya na magsisi ang lahat ng mga tao. Amen? So, He does not want anyone to face final judgment. Dahil alam natin na kapag nandun na tayo na nakaharap sa final judgment, ay wala na tayong chance pa na magsisi. And we know that kapag dumating ang panahon na yon, ay dalawang place lamang ang pupuntahan ng mga tao. It's either heaven or hell. Amen? Kahit sabi nung kanta natin kanina, lagi pun tayo kuma, itididya kinaimbag ni Apo Diyos, itibiyag tayo. Amen? So God's apparently delay is actually an act of love. Yung giving people more chances to turn away from bad choices and turn toward Him. Okay? And at ganun din doon sa kay Timothy, doon sa 2 Timothy 3:17, sabi niya na so that the servant of God o yung mga children of God may be thoroughly equipped for every good work. So binibigyan din niya tayo ng pagkakataon upang sa ganon ay ma-equip tayo. Amen? Na gumawa ng mabuti. Amen? Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Pangatlo,
Sabi niya, anchor the waiting and spiritual growth. So, anchor means to put your hope, your faith, and stability in the unchanging promises and eternal perspective of God in our life. So, to keep you steady when doubts, mockery, or tough time comes. So, kailangan natin iangkla natin yung paghihintay natin doon sa pag-asa, sa pananampalataya, at yung unchanging na promise ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Alam nyo, yung doon sa yung bangka o yung mga dagiti boat nga agkalkalap ti sida, di ba? At hindi lang yung mga boat na nangangalap ng mga fish, even yung mga lahat ng mga bangka ay meron silang anchor. Alam niyo yung anchor, yung metal, sabi niya, an anchor is a large heavyweight metal attached to a boat by a rope and dropped to the bottom of the water to hold the boat in place. Tapno DJ bangka saan nga maianod. So nga daytoy anchor nga daytoy. Alam niyo yung anchor, nakita niyo yung anchor? Ito yung anchor na sinasabi doon sa mga boat. Oo, yung parang kaslangan nga pana kung mga ikat no ito nagda ijay danom tapno iti kasta ada iti mangtengel ijay bangka tapno iti kasta saan nga maianod no kuma agdaluyon nga ikat saan nga hindi tatangay nung yung wave ng tubig para lang yung bangka ay naka-steady lang doon sa kung saan nila salamat lang aji lugan nga na iparada dapat naka-steady ijay, di ba? So ganon ang nais na ipabatid sa atin ni Apostol Pedro na we must anchor the waiting in spiritual growth. Na habang tayo ay naghihintay sa Panginoon o sa pagbabalik ng ating Panginoon, ay kailangan din na palaguin natin ang ating pananampalataya, palaguin natin o palalimin natin yung relationship natin sa ating Panginoon. Amen? Dahil katulad nga nung sinabi dito sa 2 Timothy na upang sa ganon ay we will be able di ma-equip tayo kuma kadagiti na saya at nga banbanag. Sino ba yung kasi ako ay laking church din. So, meron yung mga iba sa atin na they are converted maybe a few years ago at ang buhay nila noon ay talagang hindi mo ma-spelling din, di ba? So, doon sa Central, meron din kaming ganon na hindi sila laki sa church at they yung na-convert lang sila nung nandito na sila sa abroad at doon nila nakilala ang Panginoon. At yung testimony nila ay sabi nila, ay nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, grabe, doon kami sa diskuhan, nag-iinuman, mga ginagawa yung mga masasamang bagay, yung ganon yung mga testimonies nila. But, nung tinanggap nila ang Panginoon as their Lord and Savior, andyan na nai-equip hanggang sa na yung alam yung naririnig nila yung salita ng Panginoon ay andun yung transformation and they are also yung nai-equip sila na gumawa ng mabuti. Amen. At habang ikaw ay nai-equip, andun yung transformation na nangyayari sa buhay nila. Amen. So, nais ipabatid sa atin ni Apostol Pedro na habang hinihintay natin yung pagbalik ng Panginoon, ay kailangan din na lumago tayo sa ating spiritual na buhay. Lumago tayo o lumalim tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. So, sabi niya doon sa Romans 5, verse 5, na ang pag-asa, sabi niya, hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. So that is why, 'di ba, yung mga examples natin kanina na sila Abraham, sila Joseph,
'Di ba? Habang sila ay naghihintay sa katugunan ng kanilang mga panalangin, ay marami din silang mga pinagdaanan. So ganun din sa atin mga kapatid. Alam ko ng bawat isa sa atin, marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, maraming mga obstacles sa ating mga plano, yung mga goals natin sa buhay ay ang daming obstacles. Pero alalahanin natin na hindi lamang sa atin nangyayari ang mga bagay na yan. Dahil nung unang panahon pa man ay nangyayari na sa kanilang paghihintay at sa yung mga goals nila ay even talagang naghintay din sila ng mga maraming panahon, maraming taon. Amen? So, sabi niya dito na sa ating paghihintay o yung pag-asa natin na yung namnama tayo, 'di ba? Ngay kunana dito nga does not put us to shame. Okay? Dahil ang Panginoon ay inilagay niya yung pagmamahal sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. That is why we must hold on to the hope we have. Sa ating mga goals, sa ating mga plano, sa ating mga anak ako niti puso tayo, ay we must hold on to that hope. Amen? At huwag natin tanggalin yung pagtitiwala natin at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? Sabi niya, and never hesitate to tell people about it. Okay, kanina, sa testimony time, di ba? Sabi ng MC, sinong may gustong mag-testimony na ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Iisa lang yung nag-testimony. How about us? Di ba? Wala bang nagawa ang Panginoon sa buhay natin na mabuti? O hindi ka ba sinusustain ng Panginoon? Kaya hindi mo masabi na siya ay mabuti sa'yo. Alam niyo po mga kapatid, ang testimony ay ito yung isang you are witnessing how faithful, how good God sa buhay mo. Kaya sabi niya dito na do not hesitate to tell people about it. So when we can trust God to do what He promised, sabi niya. So during this waiting season of our life, yung during waiting season sa buhay natin, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ay sabi niya doon sa John 14:1 verse 4, na sabi niya doon, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Yan na. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Sabi niya, saan kayo nga maburiburan nga agururay? Amen? Agsipod, ta mapanak ket inak isagana dagiti pagyanan nyo kunan ni Apo Dios. So yan ang pangako ng Panginoon sa atin. At huwag sana natin kalimutan. Amen? Amen. So sabi niya, I am going there to prepare a place for you. Kunana, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. And sa verse 4, sabi niya, alam mo ba, do you know the way to the place where Jesus is? Ang question sa atin, alam ba natin yung daan na papunta doon sa kanyang kinaroroonan? Amen? Kung itutuloy natin na basahin yon doon sa 6, sabi niya doon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan yung sinabi ng Panginoon. So we must know, we should know yung daan na papunta doon sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Amen. So, how do we respond to a patient God who stands outside of time? Sabi niya, so in the last verse of Peter's letter, we are called to mature in two distinct dimensions, to grow in grace and
knowledge actively. Kung actively, sabi niya, andun sa na hindi tayo yung papatay-patay, di ba? Na i-explore or hantay ko mga nga aglupoy-lupoy nga mangbirok iti DJ kayat ni Apo Dios iti biag tayo. Amen? Sabi niya, to grow in grace and knowledge actively. Naada ko medyo aktibo tayo nga mangbirok iti DJ pagayatan ni Apo Dios kada tayo, iti biag tayo habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Amen? So, sabi niya dito may dalawang dimensions to grow in grace. Okay? Growing in grace means anchoring deeper into the unmerited love of Christ. Okay? So, ito ay isang lifelong journey of maturing in your Christian faith. Na we should realize how much God loves me and you. And kung paano niya pinatawad ang mga kasalanan natin. Amen? No, as you learn about God, you show more of His love. Dahil kapag mahal mo ang Panginoon, ay maipapakita mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon sa ibang tao. 'Di ba? Show, sabi niya, show more of His love. Okay? Pakita mo rin na ang Panginoon ay andun na, He is patiently and actively giving you the chance and kindness, amen, for others. And growing in knowledge, ibig sabihin, developing a deeper, yung ginaununag pa, kunana, deeper personal relationship na, nung pagdating ko kanina, naabutak di prayer nga, kanya di ko na natatayan nga, they know you by name, but they don't know Him personally. Amen? So, ang nais pong ipabatid sa atin ni Peter, ay kailangan na kilalanin natin deeper and personally ang ating Panginoon. Amen? So, kasi meron yung kasabihan na you can know a lot about a person or a famous person without knowing them personally. Diba? Pero, growing in the knowledge of God means moving from knowing facts about God to actually trusting and loving Him as a friend. Okay, as a friend ko na, di ba no, best friend kayo ngay, di ba? Talaga nga, kilala mo siya mula ulo hanggang paa. Diba? So, ganon din ang nais ipabatid sa atin ni Pedro na kailangan kilalanin natin ang Panginoong Diyos, kung sino siya at kung ano siya sa buhay natin. Amen? Amen. So, this means discovering God's true nature. So, we must discover kung ano yung true nature ng Panginoon. Yung pagmamahal niya, we must discover how much God loves us. Diba? Yung justice and mercy and patience na pinagkakaloob niya sa atin. So when you face hard times, knowing His character, sabi niya, upang sa ganon, kapag humarap tayo sa mga mahihirap na pagkakataon, ay kailangan natin kilalanin yung character ng Panginoon dahil ito ay nakakatulong sa atin para magtiwala tayo sa Kanya, and He is good and will always care for you. Na, di ba, kaya nga kung minsan nagte-testimony tayo na ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa Kanyang kabutihan. Di ba, hindi natin masasabi yan kung hindi natin naranasan yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Di ba? Hindi natin masasabi na ako pinagpapasalamat dahil pinatawad ako ng Panginoon. Hindi natin masasabi yan kung hindi natin naranasan o naramdaman yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin.
Amen? So, this means we must discover kung ano yung nature ng Panginoon upang sa ganon ay mas lumalim pa yung pagkakilala o mas lumalim pa yung relationship natin sa ating Panginoon. Katulad ng sinabi ko kanina na yung mag-best friend, talagang kilalang kilala nila ang isa't isa. Na walang secret, walang naitatago sa kanila. Amen? So, ito yung nais ipabatid sa atin ni Pedro, na kilalanin natin kung sino ang Diyos. Dahil kung kilala natin ang Panginoon, ay hindi tayo matatakot sa mga bagay na ipinapagawa niya sa bawat isa sa atin. So, as you grow closer to God, you learn what He desires for you. Amen? Malalaman mo, sabi niya, kung ikaw ay magiging closer. Okay? Kumbaga, yung relationship ninyo ay ganito, meron pang gap. And habang dinidiscover mo yung character ng Panginoon, yung nature ng Panginoon, ay you become closer and closer. Amen? At malalaman mo kung ano yung kalooban niya para sa'yo. At malalaman mo rin kung ano yung mga gusto mo sa Kanya. Di ba? So, dito, sabi niya na, you begin to see the world through His eyes. So through the help of God, makikita mo, ando na madidiscern mo na kung ano yung mga mabuti, ano yung maganda, ano yung hindi maganda. And madidiscern mo kung ano yung mga dapat na gawin mo at hindi mo dapat na gawin. Di ba? So, you make daily choices that honor Him and show kindness to others. So, kapag kilala mo na ang Panginoon, if you have that closer relationship with God, ay sabi niya dito na, alam mo na kung ano yung mga dapat na pipiliin mo sa bawat araw ng buhay mo. Amen? And sabi niya, He will be honored. Ang Diyos ay napapapurihan sa buhay mo. Siya ay i-glorify dahil sa mga pinapakita mo o yung mga pinapakita mo o yung mga nakikita ng tao sa iyo. Amen? Hallelujah. And for our conclusion, doon sa Isaiah 40 verse 31, sabi niya, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, those who place their hope and patience in God will receive renewed energy. So, it assures believer that they will rise above obstacles like soaring eagles. So, gusto kong i-declare natin ito sa ating mga buhay. Paki-flash nga, sister, yung ano natin. I want us to declare this one. I will rise above obstacles like soaring eagles. Na, okay, yan. Sabi niya, I will rise. Sige, sabihin natin, I will rise above obstacles like soaring eagles. Okay, yan sana yung declaration natin sa buhay natin. Amen? That we will rise above obstacles. Alam natin, maraming mga obstacles sa buhay natin. That is why we declare that I will rise. Sige, sabay-sabay. I will rise above obstacles like soaring eagles. So, amen. Amen. So, endure difficult challenges. Amen. Running without fatigue and successfully navigate everyday life giving up. Yung without giving up. So, in the original Hebrew, sabi niya, wait. Yung wait, ibig sabihin is to look for with eager expectation, hope, and unwavering trust in God's timing rather than trying to force your own. Amen? Okay, so ito pa yung isang declaration natin. Sige, basahin natin.
When I run out of my emotional or physical energy, God provides His limitless power. Minsan pa sabihin mo, when I run out of my emotional or physical energy, God provides His limitless power. Amen. Tandaan natin yan. Na when we are running, kapag nauubusan tayo ng lakas in our emotion or sa ating physical energy, alalahanin natin, God will provide His limitless power. Amen? So, yung eagles, it represents soaring above the storm. So, sabi niya kanina, we will rise above obstacles like soaring eagles. So, ang eagles, kaya niyang i-overcome yung storm, di ba? So, sabi niya, it symbolizes having the God-given perspective in strength to rise above life heavy circumstances. So, ini-illustrate nito yung perseverance in both crisis and yung matagal at yung slow day-to-day hardship of our life. Amen. So, praise God. Ito ang mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na ito. So, binabalik ko po sa ating MC.